Oh, mga kababayan, eto na. Eto na. Inilabas na, mga kababayan, ang CCTV footage daw ni Yusek Cabral nung nag-check-in sila sa hotel. At ang nasabi ng mga netizens, mga kababayan, creepy! Dahil mayroon silang napansin, mga kababayan, na eto raw room boy, mga kababayan, na nahagip sa camera. Ay patras daw kung maglakad. Para daw na AI, mga kababayan. Ewan lang natin. Pero gayon pa man. Ito daw ang sinasabing video ni Yusek Cabral bago siya natsugi, mga kababayan. Panoorin po natin, ha. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Secretary Maria Catalina Cabral. Ito ang mga investigador. Makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang wala ng buhay. Ayan. Papasok sila. Anong oras? 1:11 p.m. 1:11. Andun ang callboy, callboy patuloy. Roomboy, mga kababayan, at saka yung tagalinis. Tapos, papasok dito, mga kababayan, si Cabral at saka ang kanyang driver. Palabas pala ng elevator. Pero ano yan, mga kababayan? Papunta na sa kanilang room. Ayan si Cabral, mga kababayan. Papunta na sa kanilang room. Bit-bit ng kanyang driver, mga kababayan, ang dalawang bag niya. Paper bag. Magkabilaan, mga kababayan. And then, eto ang napansin ng mga netizens. Bakit paatras? Ito si Manong. Room boy. Tingnan nyo, ha. Paatras daw, mga kababayan. Parang na-reverse. Tuk. Na-reverse nga ba, mga kababayan? O mayroon lang glitch sa Matrix? Gayon pa man, baka estilo talaga niya, mga kababayan, na parang Michael Jackson ang paglalakad, moonwalk. Sige. Tapos diretso na siya. May reverse, no? Parang may transmission, mga kababayan. May reverse pa. Eto na, mga kababayan. Sa videong ito, di ba, 1:11 yun, mga kababayan? 1:20. Nakita, mga kababayan, sa camera ang pagpasok ng kanyang driver sa kanyang kwarto. Pero ha, wag na natin intrigahin, mga kababayan, ha, na magkasama sila sa room dahil magkaiba po sila ng kwarto, mga kababayan. Siguro hinatid niya una si Cabral, mga kababayan, 1:11, and then 1:20 bumalik siya para kunin ang kanyang gamit. Ang kanyang gamit na ang kanyang dala, di ba, paper bag yung kay Cabral. Kinuha niya ang kanyang gamit. And then, tingnan natin ang susunod, ha. Wala nang time. Ito na yung, mga kababayan, ang panahon na paalis na sila. Nung papunta na sila doon sa bangin, mga kababayan. Ayun, pumasok. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador. Matapos isilbi ang sabpina sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na SUV? Anong SUV yan? minamanehon ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Parang Ford Explorer, no? Kita sa CCTV footage ang pag-check-in nito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Papasok. Ito yung kanina, mga kababayan, papasok na siya sa kwarto. Hatid siya nito sa kanyang suite, bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto. Magkaiba sila ng kwarto, ha? So, alisin na natin yung malis siya, mga kababayan. 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon. Kumatok si Cabral sa kwarto ng driver. Kumatok sa kwarto para sabihin na, let's go! At pumasok ito. Ayan. Automatic may spring kasi yan, mga kababayan, Pagkatapos, ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Anong sasakyan ito? Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon. Parang karo ng patay, no? Pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi. Bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News. Bakit? Sige, i-edit nyo pa yan. Dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Pakita nyo! Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at kutsilyo! Wala namang big deal sa kutsilyo, di ba? sa kanyang bag. It's May gamot daw. medications for use. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government. So, depressed, and then, suicide. Yan na ngayon ang kwento, mga kababayan. Pero, hindi pa rin naaalis ang ating duda, mga kababayan,
talagang in-stage mga kababayan dahil yan naman lagi ang ano mga kababayan eh. 'Di ba? Script. Palabasin natin yan na ano, siya mismo ang may gawa. Palabasin na aksidente. Palabasin na pagnanakaw. Pero ang totoo mga kababayan, talagang inassassinate. At kung ang pinagbibintangan mga kababayan ay ano, kataas-taasan gumawa niyan. Talagang capable mga kababayan na ano, bend the law lahat mga kababayan. Kaya nga pagbaba ni ano BBM mga kababayan, dapat mayroong reinvestigation dito. Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isa-ilalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte. Kaya wala na. Kukunin pa nila mga kababayan yung ano. Tingnan kung sinong kinausap na sinabihan ni Cabral na, oh, kung may mangyari sa akin, etong gagawin mo, ilabas mo to, Taka, susunod na rin yun. Para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, Wala ba? SOP na sana yan mga kababayan, no? Ang sabi nga ni Panelo mga kababayan, napakalaking kakulangan mga kababayan ng gobyerno dahil etong kagaya ni Cabral na mga kababayan, maraming alam, lalong-lalo na dito sa multi-billion or trillion scam sindikato mga kababayan, dapat pinotektahan na right from the start. Gusto nga daw mag-apply ng mga kababayan state witness. At siya mga kababayan, she is eligible. if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were Sinong kausap niya? still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Kasama Ang kaduda-duda, no? Dahil ang kanyang, mga kababayan, Batman ang Robin sila ni ni Bunuan. Si Bunuan, pinatakas din mga kababayan. Eto, gurgur. sa mga unang inimbestigahan ang driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. To our investigation so far, Grabe, absuelto agad. Ikaw talaga ang nag-aabsuelto? we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is. So hindi na budol, ang sabi mo budol. Ang sabi niya mga kababayan, dapat i-DNA test natin dahil baka budol lang yan. Siguraduhin natin na sa Cabral talaga ang namatay. Yan. Confirm na John Vic na siya talaga ang patay. Biometric features show that it is her with great degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa postmortem examination, The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her Sa ulo. the right side of her rib cage, and Sa ulo, sa mukha, sa her ribs, hands. It shows sa kamay. a forward motion drop from the tip. sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced Rock netting pa Yan pa in-inspection bangag mga kababayan. rock netting project na base sa Iyan si mga kababayan, si Magalong pumunta pa ng Davao para mag-inspect ng rock netting. Tapos yung sa kanya dyan sa kanyang lugar mga kababayan, although hindi yan sakop ng Bagyo, Benguet na yan mga kababayan, pero malapit lang. Bakit hindi mo tiningnan? na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide Jump na ang kanyang mga kababayan. when they jump, that they take off their shoes. And it was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. Yung sapatos, hindi naman yung sapatos, parang sandals yun, mga Crocs. At tumalon, so it shows Grabe, definitive na. So, case closed na, John Vic. Ewan lang natin. Sige. Pero kami, nananatili ang aming duda. Sino magbe-benefit mga kababayan? Hindi ko na mga kurakot na yan. Yung mga nasa likod ng flood control scam, ang mga kababayan, magbe-benefit sa pagkamatay ni Cabral. the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control project scandal, may kakaibang nadiskubre ang mga investigador sa pinapagawang bahay sa Forbes Park ng isa sa principal figure sa kontrobersya. Sino yan? Si Tambaloslos? Baka ito naman ang mahuhulog next time mga kababayan. Congressman Zaldico. Ayon kay Rimulya, nalaman nila mula sa Homeowners Association. Kapag ito the following days mga kababayan, mayroon na namang parang insidente mga kababayan na nagpatiwakal o na-aksidente o na heart attack.
na dawit sa flood control. Alam na this mga kababayan. At construction Pinatahimik dahil na. na may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Because Wow! fire goes upwards. So they put the money below, in the lowest point of the house, so that it won't be handled there sa fire. Tambalos-los. Bakit walang investigasyon? Oh, eto na mga kababayan. Naikli lang ito. Dahil, busy. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.